Tagumpay mga kababayan yung naging state visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Saudi Arabia at nakapaghakot na naman po ng bilyon-bilyong halaga ng investments. Si Inday Anya Mr. Maravillas, lumulutang-lutang doon mga kababayan sa lumulutang-lutang doon sa tuktok ng Mount Apo. Habang nagkakagulo dito sa iniwan siya na caretaker po, nagkakagulo sa Ayungin Shoal. Binangga na kasi ng Chinese Coast Guard yung ating resupply mission. Si Inday po, lumulutang-lutang sa hangin. Lumulutang-lutang sa ulap, mga kababayan. Yung Pangulo po, busy-busy sa pagtrabaho. Billions in business pledges secured. Marcos returns from successful visit to Saudi Arabia, mga kababayan. May ganun talaga niya, Mr. Maravillas. Ito yung mga laman ng balita. Marcos to OFWs, your efforts are not gone unnoticed. Ganyan kasipag, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang enjoy na enjoy sa pag-akyat sa bundok. Si Inday, nasabi ng mga DDS, siya niya yung nararapat na maging Pangulo 2028. Sumapi yung espiritu po ni Santa Mama. But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung kompletong istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para pambili natin ng aircraft carrier na pang tapat natin sa China Coast Guard. Di ba? Salamat muna pala sa mga dumalo sa grand launching ng aming Colossal Fitness Gym doong Sabado. Ayan po, mga kababayan. Si DILG Assistant Secretary for Community Participation, Madam Elizabeth N. Lopez de Leon. Siya po. Tapos yung Vice Governor po ng Albay, Vice Governor Glenda Ong Bungaw. Tapos si First Filipino Woman Grandmaster Janelle May Frayna. Tapos si NEDA Director Region 4A Agnes Espinas Tolentino. Ito po kasama ni Asik Beth. So napakasaya ng aming okasyon. Diba? Si Champ Filipino Grandmaster, first Filipino Grandmaster, Chess Grandmaster Janelle. Nag-message siya siyempre. Siyempre ako at si Mrs. So ang gaganda po ng picture. Pasyal na po kayo. Yung mga mahihilig mag-gym. Open siya mga kababayan from 6 o'clock in the morning until 9, hanggang may tao pa, 9 in the evening. Monday to Saturday. Pag Sunday, nagbubukas po kami ng gym. 1:30 in the afternoon onwards. Ayos na ayos. So, balik tayo sa ating mga issue, mga topics. Congratulations uli sa ating Pangulong BBM. BBM. Sa walang pagod na pagtatrabaho para maiangat yung kalagayan ng ating bansa, ang bagong Pilipinas. Sabi dyan sa balita, billions in business pledges secured. Marcos returns from successful visit to Saudi Arabia. So malamang maya-maya may official statement na rin po siya na ilalabas tungkol dito sa intentional na pagbangga ng Chinese Coast Guard sa ating resupply mission. So sabi rito, in his arrival speech at the Villamor Air Base in Pasay City,
Marcos touted the gains from his participation in the first Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council summit na ginawa po sa Riyadh, Saudi Arabia, and Kuwait's Crown Princess, Kuwaiti business leaders, and the Filipino community meetings. So sabi niya, I have arrived back from Riyadh, Saudi Arabia after a very short but I can say successful and productive visit. Marcos noted that during the ASEAN GCC summit, he promoted the Philippines' priorities and advocated for a rules-based essential order to maintain peace, security, and stability in both regions. So, nabanggit na rin niya, mga kababayan, yung problema natin siyempre dito sa West Philippine Sea. So, sabi niya, I highlighted in particular the ways that we can collaborate in the areas of energy, food security, and the enhancement of logistic chains for the continued progress of our independent global economy. I underscored in this regard our commitment to the full implementation of the ASEAN GCC framework of cooperation from 2024 to 2028, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Marcos said he also called for the protection of the rights at saka yung welfare ng ating mga OFWs, given that more than 2 million Filipinos are employed in GCC countries, lalo na po sa sa Kuwait. Grabe yung mga pang-abuso na tinatamasa ng ating mga kababayang OFWs. He urged the GCC member states to upskill OFWs to meet the demands of the increasing digital transformation in the modern workplace. Nakausap na rin niya din, mga kababayan, siyempre, yung ating mga OFWs doon, yung Filipino community in Riyadh, and assure them of his administration continued support and assistance po. Marcos noted that the 4.2 billion worth of business agreements with Saudi firms are expected to generate an additional 220,000 jobs for Filipinos over the next few years. So hindi man po isa agad-agad, siyempre. Kailangan magtanim muna tayo. Sige lang ang tanim ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And we will reap in due time, mga kababayan. The President likewise had separate meetings with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman, Al Saud and Kuwaiti Crown Prince Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah to discuss ways to improve labor relations. Kasi nga po, yung mga na-experience na pagmamalabis, mga kababayan, na mga Kuwaiti employers, yung mga pang-aabuso, minsan namamatay yung ating mga kababayan doon. Sa minsay naman niya sa Filipino community, sabi ng ating Pangulo, he is proud of the incredible determination and resilience ng ating mga OFWs na napakalaki yung tulong sa gross ng ating economy. So sabi niya, on behalf of the government of the Philippines, I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. You serve as an inspiration to us all. The knowledge, the skills that you have acquired, yung inyong galing at sipag habang kayo'y nandito have proven to be invaluable assets ng ating bansa. Kaya't ang sasabihin ko sa inyo kapag nakakausap ko po ang mga leader po ng mga bansa, bago pa ako makapagbati, lagi nilang sinasabi, ang galing-galing ng mga Filipino dito sa amin, ang husay-husay ng mga Filipino sa amin, ang babait, ang sisipag ng mga Filipino, sabi ng ating Pangulo. Yan ang pinagmamalaki natin. Yung human resources. Kaya dahil doon po, hangang-hanga sa atin ang mga foreign employers. Kaya po yung mga OFWs talagang first choice sila ng mga employers sa iba't ibang bansa all throughout the world. Di ba, mga kababayan ko, world class ang mga Filipino po. Kaya laking utang na loob ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong
BBM para sa bagong Pilipinas. Mga kababayan, ayan man lang po, baka lang gusto ninyong itry itong ating product, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area, mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try niyo po itong Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.